Pray tayo lahat. Lord Jesus Christ, Panginoong Jesus, maraming salamat po Lord sa pagkakataon ito, Panginoon. At kung saan Lord, ito na po Panginoon ang big news ng aming buhay. Panginoon, maraming salamat po Lord at nihatid niyo po kami Panginoon na idinako niyo po kami Panginoon sa oras na ito Panginoon na kung saan andun Lord yung patuloy niyo pong paggabay, patuloy niyo pong pag-iingat, patuloy niyo pong pagbigay sa amin ng sapat na katalinuhan, kalakasan Panginoon. Maraming salamat po Lord sa inyo po mga biyaya Panginoon namin po natatanggap sa bawat Lord pagtatravel ng bawat isa amin Panginoon. Maraming salamat po Lord sa patuloy niyo pong pagkilos. Thank you Lord sa patuloy ng pagsama, patuloy ng pagbigay sa amin ng sapat na katalinuhan Panginoon. Thank you Lord for everything Panginoon. Maraming salamat din po Lord sa patuloy ng pagbabay sa amin po mga kanya-kanyang pamilya. Thank you Lord for everything Panginoon. Lord, humingi po kami ng kapatawaran sa amin po mga nagawang kasalanan. Sinasadya mo po namin ito hindi sa isip, salita o sa loob Panginoon. Lord, linisin niyo po Lord ang aming po mga puso at isipan. Gawin niyo po kami Panginoon na kaaya-aya, karapat-dapat sa inyo pong harapan. Lord, i-bless niyo po Panginoon ang aming pong board exam para bukas Panginoon. Kung paano niyo po kami iningatan Panginoon. Magsisimula man po kayo mag-review Panginoon. Ganun niyo rin po kami ingatan. Lord, patuloy po namin pangahawakan ng inyong mga pangako sa aming pong buhay. Patuloy po namin pangahawakan Panginoon ng inyong mga plano Panginoon sa bawat isa sa amin. Lord, dalangin po namin Panginoon na patuloy po kami samahan. Patuloy po kami ingatan. Patuloy niyo po kami Lord bigyan ng katalinuhan Panginoon. Lord, alam po namin Panginoon na alam po namin Panginoon Jesus na kailanman po hindi man po sumasapat Panginoon ang aming pong pagre-review. Bagamat po Lord, andyan po Lord yung mga hadlang, pagsubok Panginoon. Alam po namin Panginoon wala pong imposible sa inyo Lord. Alam po namin Panginoon Jesus na wala pong kulang sa inyo Panginoon. Wala pong kulang sa Panginoon namin pong pinangahawakan. Lord, ayan na po Lord ang patuloy na mag-ingat. Patuloy na sumama Panginoon. Patuloy na gumabay. Patuloy na sumabi Panginoon. Maging po Lord sa babasahin po ng message namin sa mga oras na to. We pray po Panginoon na bigyan niyo po kami Lord ng sapat na katalinuhan. Ikaw po Lord na makita sa bawat sa amin. Patuloy niyo po kami Lord na tabihan. Lord, dinadeclare po namin ang katagumpayan na amin po Lord na gagawing gawain na sa gabing ito Lord. Maging po Lord sa amin pong haharaping exam para bukas. Maraming salamat po Lord. Kayo na po Lord ang patuloy na mag-ingat sa amin, patuloy na magbigay ng katalinuhan, Panginoon. Sa inyo na po namin, Panginoon, ipinagkakaubaya ang lahat ng bagay. Maraming salamat po, Lord. Thank you for everything. In Jesus' name we pray. Amen. Medyo kinakabahan ako. First time ko kasi ay. Kadalasan ay kami lang nila rin nagawa. Nakakabahan na. Pero sige, tuloy natin. Yung ano ba? Scripture natin. Yung scripture na mabasahin natin ngayon ay Kawikaan 14:26. Bali, galing lang to sa simbahan namin. Weekly kasi nagde-devotion talaga kami. Ito hindi ko alam kung ano yung message ngayon. Pero, tatry natin, ano yun. Basahin mo ara. Sige. Kawikaan 14:26. Ang taong may takot sa Panginoon ay may kasiguraduhan at siya ang Ayan, ulitin natin. Simula. Ang taong may takot sa Panginoon ay may kasiguraduhan at siya ang kanlungan ng kanyang sambahayan. Naintindihan lang natin. Ulit mo lang. Ako naman magbasa. Ang taong may takot sa Panginoon ay may kasiguraduhan at siya ang kanlungan ng kanyang sambahayan. Observation. Nabasahin na? Ano mag-share ng ano? Mag-share. Tungkol doon sa Gusto sa scripture. basahin na to? Sige. Mamaya lang. Sige, basahin na natin para masama. Lahat na. Isa-isa na. Isa-isa na. Sige. Ang takot sa Panginoon ay nagdudulot sa atin ng matibay na pagtitiwala kung paano tayo nabubuhay, kung ano ang ating sinasabi at kung paano tayo
tumitingin sa hinaharap. Okay. Sino ang Okay, pwede wala. magana? Ang una lang yun. Oo, ganun. Takot sa Panginoon ay nagdudulot sa atin ng matibay na pagtitiwala. Kung paano tayo nabubuhay, kung ano yung ating sinasabi, at kung paano tayo tumitingin sa hinaharap. So ako yung i-share ko is, i-relate natin sa yung pag-review natin. So, yung sabi dito is, yung takot sa Panginoon ay nagdudulot sa atin ng matibay na pagtitiwala sa Kanya. So, kumbaga, yung pag-review natin is kasama natin siya. Kumbaga, yung takot natin na maging hayahay, ba? Yung maging hayahay tayo doon sa pag-review natin na sabihin natin na okay lang yan kasi gagabayan naman tayo ni Lord. Ganyan. So, parang hindi sapat ba yung gano'n na salita natin. Kumbaga, yung takot natin sa Kanya na sabi kasi yung prayer is nothing without action. So, dapat lagyan natin ng action yung bawat prayers natin kasi hindi sapat na humihiling lang tayo sa Kanya na hindi naman tayo talaga, kumbaga, tawag doon, hindi tayo naniniwala sa Kanya. So, dapat yung ano sa kung paano tayo nabubuhay, kung ano yung ating sinasabi at kung paano tayo tumitingin sa hinaharap. So, parang kumbaga, nakabahan din ako. First time ko din kasi to, kung ano yung ating mga sinasabi. So, di ba nga, kung ano yung minsan lumalabas sa mga bibig natin, yun yung nangyayari sa atin. Kumbaga, yung mga sinasabi dapat natin, pinag-iisipan din natin. And also, yung takot natin sa Kanya, yung pananampalataya, kumbaga yung takot, palitan na lang natin ang pananampalataya sa Kanya. Ito naman. Ganun pala yung pakiramdam kasi karaniwan kasi kami lang ni Ara yung nagsasalita. Tapos, ako first time ko to, promise. Kaya ang bilis ko na sabi kong magde-devotion. Kasi di ko alam kung paano simulan. Ganun pala. Medyo ano lang din namin, kung paano lang din yung ikot ganun. Ako naman. Ikaw naman. Ikaw muna. Sige, kaya mo yan. Para kasi ngayon, nahihirapan ako kasi sa atin kasi, parang ako yung mas may kakayahan magsalita pag tayo ng kapatid ko. Pero pagka dito, mas nakikitaan ko kayo na kayo yung mga matatalita talaga ay, Uy! Parang gano'n, lahat tayo ano. Ano lang. Oo. Wala matalino Yeah, dyan. Wala matalino dyan. Kung ano yung ano. Base naman yan sa ano mo, nararanasan mo. Ay, di ka lang kumbaga sanay. kung paano lang ako magsasalita. Ay, di, No sanay judgment. kasi, Ako sanay lang. kasi No- siya na kami lang. Kaya kung No relax judgment lang Lana. magsalita, eh, Yes. syempre may. No judgment. Sige, Sige, okay lang. Mas okay Hindi nga siya, na-express naiiyak lang natin. siya. Masaya lang yan. Masaya tayo. Masaya tayo. Masaya talaga yan. Pero naiiyak. Tears of joy yan. Wala, naiiyakan na tayo dito. Tears of joy. Okay. Yun, ang ganda lang din makarinig ang ganda makarinig ng mga kaalaman Sa iba, ganun sa iba tungkol kay Lord. Lalo na pagka, kunyari malapit sa'yo, kaibigan mo. Kasi pagka, parang ang layo lang sa topic. Sige, okay lang yan. Okay lang lang yan. yan. Basta may express Oo. natin yung ano natin. Oo, mag-exam time, mag-aamat. Ano ba? Sige. Ganun na. Ikaw na. Hello, ganun Baka mawala pa yung nasa isip mo. Ilabas mo na yan. Masayang kalita. Ang may takot sa Panginoon ay may kasiguraduhan at siya ang kanlungan ng kanyang sambahayan. Ako naman, naisip ko dito na parang, di ba sabi na yung pagkatakot kay Lord, yun yung beginning ng wisdom, yun yung paano ba? Yun yung pasimula na magkakaroon ka ng karunungan, ng wisdom. Kasi di ba once na natakot tayo kay Lord, hindi naman yung takot na Takot na As takot. in, takot na takot. Ang para kasing sinasabi dyan na takot, yung kumbaga yung sa magulang mo. Paano ba tayo matakot sa kanila? Di ba andun yung pagmamahal? Di ba kasi kaya lang naman tayo takot sa kanila kasi ayaw natin silang ma-disappoint, ganun. Gusto natin na
masunod yung mga gusto nilang i-ano sa atin. Pati Kumbaga, panigurado naman yung mga gusto nilang isabi sa atin, o kaya mga utos, yung mga pinagbabawal nila sa atin, panigurado, mas makakabuti lang din para sa atin yun. Kaya, ayun. Ano to ba? Ganun. Sige. Wait lang. Ang takot sa Panginoon ay nagdudulot sa atin ng matibay na pagtitiwala sa kung paano tayo nabubuhay, kung ano ang ating sinasabi at kung paano tayo tumitingin sa hinaharap. Sige ako na. Sige. Sige. So, syempre, pag, di ba, may takot nga tayo sa Diyos. Kung positive naman kasi yan positive talaga. So, ang ibig sabihin, syempre, kung naniniwala ka sa Diyos, may takot ka sa Lord, syempre, makikita yun kung paano ka namumuhay. Syempre, di ba yung taong parang walang paniniwala sa Diyos, parang yung mga pariwara, mga walang tiwala sa sarili na, yung parang depressed, di nila kaya na mag-isa. Yung malungkot sila, di nila kaya mag-isa. Kasi kung yung tao na may takot sa Lord, tapos mag-isa niya lang, depressed siya, pwede naman siya mag-pray, di ba? Kahit wala siyang kasama na physical, pwede niya ipag-pray. Kaya yun yung makikita sa kanya na kung paano siya mamuhay, kung meron siyang Lord or wala. Yun lang. Tapos yun, kung paano tayo makisama sa iba, kung paano tayo mag-approach ng ibang tao, makikita yun kung naniniwala ka sa Lord. Kasi kung hindi, parang ang sungit mo agad, parang basta iba yung approach mo. Parang negative agad yung dating mo sa ibang tao or kung paano ka Ang pinakang positive sa atin dito ay sa may positive. Lagi nakangiti. Kaya, Lo. So, yun. Okay na. Sige, kahit maiksi lang. Hindi ko first time mag-share. Hindi. Kasi kay Pastor Lala, yung nag-akit sa amin sa Tama lagi yun. kasi siyang, tuwing Webes, meron siyang, yung visit sa Ang visit na. Basta nagbibisita siya sa bahay talaga. Tuwing alas 3 hanggang alas 5 siya. Tapos na yung may dasal, nag-Bible study, gano'n kayo. Pagka inabutan niya ako, pagka yung trabaho ko nakakamaga, makaka-uwi. Yan naman tungkol dyan sa yung para sa pag kasi yung tao may takot sa Diyos, may takot sa Panginoon, yung mga gagawin mo, lagi mo iniisip, diba? Iniisip mo kung ano lagi mo hihingin yung, tulad niya, diba? Lagi hinihingi natin yung gabay niya, saka sabihin man natin na nagre-review tayo, pero sa kanya pa rin natin ibinibigay. Kasi kung ano talaga yung nakatadhana na pinlano niya para sa atin, yun na talaga rin naman kasi yun. Kahit anong gawin natin, hindi naman natin mababago. Saka pag may takot ka sa Diyos, ang gagamitin mong pinakamalakas na sandata, ang manalangin. Yun nga, tulad yung kanito kanina. Talaga na, totally. Anak, kilala ko naman ng Diyos. Kasi, ba't pa naman ako kilala ko ng Diyos? Dahil malapit kami sa sa simbahan. Kilala ko naman talaga. Pero totally, kilala ko lang siya na Diyos natin. Na, Walang relationship. Oo, ganun. Wala kaming connection. Kilala ko lang siya. Kilala ko siya Diyos. Na dapat sinusunod lang natin. Pero, yung connection, wala kami. Pero nung yun nga yung sinabi ko, isa sa testimonya, patunay talaga na bawat panalangin natin, dinidinig niya. Minsan talaga nalilate lang. Saka minsan, pag talagang hindi para sa'yo, Hindi mo na ibibigay. hindi talaga niya ibibigay. But then kung tamang panahon na, bibigay naman niya. Yun nga. Yung tulad niya, yung talagang sabi ko talagang nagpatunay na hininig ako ng Diyos. Yung time na ngayon, si Mama, 50-50 siya. Katabi talaga ako sa kanya. Tapos, syempre, pumasok na yung doktor. Sabi ng doktor, ang pinakang huling na lang hatol para mabuhay siya.
lalagyan ng tubo. Pero dahil alam namin kung anong magiging kinalabasan pag nilagyan ng tubo, pinili lang namin na kung mamamatay, mamamatay. Kung mabubuhay, mabubuhay. Sabi ko talaga na, Lord, hindi ko pa kinabukasan. Hindi ko talaga, Lord, kung talagang oras na, talagang kukunin mo na. Huwag nang pahirapan. Pero kung mabubuhay pa at ibibigay mo pa sa amin, makakasama pa namin ng matagal. Ayun, talaga sabi ko. Kung ano pong nakatadhana, tatanggapin ko. Talagang pinapaubaya ko na sa'yo lahat. Sabi ko, masakit man, pero ngayon pa lang tinatanggap ko na kung magiging hatol mo. Tapos biglang, makapagod na araw talaga yan. Kasi talagang as in wala akong tulog magdamag, maghapon. Kasi hindi naman siya pwedeng Pero, hindi wala. Yung sabi ko talaga na binigay na. Kaya nga, tapos may lakas pa. Kaya nga, pagka may takot ka sa Panginoon, ikasiguraduhan ka na din na hindi lang ikaw hindi lang para sa'yo yung panalangin mo. Madidinggin niya kahit para sa iba. Saka, siyempre, kung ano talaga yung will niya, yun na yun. Talagang pagka sasama mo ng dasal, sasama mo talaga ng dasal lahat ng gagawin mo. Lalo ka niyang pagpapala. Matiwala lang. Yun. Manalangin tayo na may pagtitiwala. Hindi ka na pati matatakot. Sa kanya ka dapat matakot. Sa mga bagay-bagay na makakarap. Hindi ka dapat. Pero normal lang makaramdam ng takot. Pero ipapag-pray mo na. Ayun. Yan. Parang natutuwa ko talaga kay Mayan. Kasi since first year pa lang tayo. Ang positive niya na tinutulungan na ibang. Alam mo yung may attendance. Tapos, sila na muna. Tapos, nasa hawak na natin. Sa ROTC, hawak na natin yung papel. Tapos, ibibigay pa niya sa iba. Papaunahin pa niya yung iba. Tapos, yung tumakbo tayo. Yung tumakbo. Tapos, yung, dahil ko nakayanan yun. Kasi may isa-isa lumapit sa akin. Sabay. Namamaga. Matang. Tatanong ng PR, sinatulog ko ba? Nag-review po ang magdamag. Tapos nakita ko lahat ng klase natin. Sila Queenie, si Patigay. Pumunta sila lahat doon kay Baby Lynn. Dalawa kasi silang naman. Wala ako? Hindi ko rin alam na nahimatay siya eh. Baka absent ako. Yung inatakbo sila sa may OBA. Alam mo, Ayun, COVID na nag-ano entrance natin. Diba tumakbo kami nun? Siya lang yung tumakbo nun. Kasunod yung ako yung nakalas. Kasi ako din tumakbo. Kaya din nakita nila Pitan. At nasa malayo ako. Hindi ko alam yun. Okay. Yun sa relay. Oo, relay. Isa din ako dun eh. Nasa huli ako. Sige. Ako naman una. Kaya nasa Ako naman wala ako malayo noon. ako. Ano kami Okay. Sige. Kaya di ko alam yung nahimatay siya saan. Yun sabi ko. Okay, go. Yun na, natutuwa talaga ako kay Mayan. Kasi yun ang bait-bait niya. Kung baga nakikita natin sa pamumuhay niya, andun na yung yung Siya ito mga positive. pinupulit. Andun na yung positivity, yung parang ang liwanag ng buhay, ganun. Ang gaan. Basta wala akong mararamdaman na mga pagsubok. Parang walang nagiging hirap, ganun. Pero ako yung tao na palaging negative. Wala, paano natin yan, saan tayo sasakay? Paano kung ganito ganyan? Ano sasabihin ng ibang tao? Ganun ako. Puro ganun yung utak ko. Tapos, pag nakakausap ko si Mayan, ganun. Tapos sabi niya, okay lang yun. Tapos may pag nagaganon siya. Basta ang hiling niya talaga mag-encourage ng mga tao. Kumbaga sa akin naman, parang, andun na yung relationship ko kay Lord ay, dapat naiisip ko na tatay ko siya ay, kung paano niya ginawa yung mga dating niyang miracle sa ibang tao. Ganon din yung kaya niyang gawin sa akin.
ganun din yung kaya niyang gawin sa akin. Kumbaga naisip ko na parang, ba't ko kailangan panghinaan? Ba't ko kailangan magduda, mga ganung bagay? Ba't ko kailangan maging negative? Kung, ikaw. Kung siya nga, di ba? Tapos yun, natuto ako para kay May, kasi yun, nandun na yung relationship niya talaga kay Lord. Kasi yun yung pinakamahalaga din talaga yung relationship natin. Dahil kilala natin, dahil alam natin kung ano tayo kay Lord. Ikaw naman, second na tayo na. Bulit ka na. Sige, kapag pinili nating matakot sa Diyos ngayon, hindi na tayo mangangamba sa takot mamaya. Sinabi nga ni Andin kanina, di ba? Huwag na tayo matakot. Kaya bukas, huwag na tayo matakot. Basta ibigay na lang natin lahat ng basta yung tanong, alalahanin natin, isipin natin. Pag walang-wala na, hindi, pag-pray na natin kung ano yung sinagot natin. Sana tama, gano'n. Tsaka, basta pag nakita natin ang tanong, automatic may lalabas at lalabas din sa atin na magsasabing letter A, letter B ang sagot. Kaya huwag na tayo matakot. Sige, next. Ay, pangatlo na. Pangatlo na. Ay, baka may gusto. Sige, okay na. Sige, dito na natin ibungkus at pangatlo. Okay. Ang mga anak ng taong may takot sa Panginoon ay magkakaroon ng kanlungan. Itinuturo nito ang katotohanan na kung tunay na nakikilala na ng isang tao ang Panginoon, ang kanyang pinakamalaking hangarin ay makilala din ang kanyang mga anak na kanyang tagapagligtas. Sino na? Okay na. Andun na kasi, kumbaga, kung alam nga natin kung ano tayo kay Lord, kung yung relationship natin sa Kanya, hindi natin kailangan mangamba, hindi talaga natin kailangan matakot, diba? Kasi diba, ang dami niya na napatunayan sa buhay natin. Ako simula high school, sabi ko, Lord, sana po mag-end of the world na, sana mag-cut namin dito sa school. Pero, andun talaga, kahit kunyari magre-report ako, pero, biglang magkakaroon, ay, may meeting, di kaya kunyari, ay, wala, basta parang magkakaroon ng dahilan, di kaya, yung teacher na ayaw ko. Biglang magkakaroon ng dahilan, hindi ko na siya Biglang wala nagiging ng teacher. klase, half day lang. Kasi di ba dati nung tayo online, lagi may mga report, ganyan. Kami kasi, di ba, kumbaga kami, magre-report kami siya kasi, kumbaga siya, parang ayaw pa namin, parang, hindi pa kami ready. Tapos biglang pag kami magre-report, kumbaga, alam namin na sana, ganyan-ganyan, huwag mo na matuloy, bukas na lang. Biglang, mangyayari, hindi na matutuloy. Tapos pinabukasan na lang yung kumbaga biglang, bibigyan pa kami ng time yun, kapag-ready. Kumbaga, ang dami nila nakagraduate nga tayo, ang dami natin pagsubok na naranasan. Yun yung ang dami kasi akong realization ngayon. Lalo na ako, Yung napaka-challenging kasi, para mas sa lalong lumalim yung takot ko sa kanya nung na-hospital si mama. Ito lang, nung salubungin namin yung bagong taon, as in talaga. Pero hindi ko, kahit ang hirap ng sitwasyon namin noon, kumbaga kung hindi ka talaga ako nakakilala sa Panginoon, questioning ko siya na bakit ganyan. Talaga bagong taon pa, kung kailan bagong taon na dapat nagsasayahan lahat. As in, nakita ko yung mama ko na isineswerohan na. Sabi ko, Lord, may plano akong bakit nangyari ito. Iniisip ko na yung pagre-review ko kasi nga kasagsagan yung January, malapit na. Sabi ko, Mama, wag na ako mag-review. Sabi ko, kumbaga parang inunahan ko na naman si Lord doon sa plano niya sa akin na hihinto na ako. Kasi siya yung dahilan kung bakit ako nandito sa kalagayan nito na nag-review ako. Kasi talaga nung una, wala kaming pera. Hindi ko alam kung magre-review center ako. Ganyan, magse-self-review na lang ako. As in, nagtahanap talaga ako ng trabaho. Ang dami kong pinag-applyan. Nagtataka ako. Wala talagang kumukuha sa akin. Na qualified naman kasi nga, graduate naman. Sabi ko, Lord, ba't kaya walang pong natanggap sa akin? Tapos yung pala, ang plano niya,
pagre-review centering niya ako with the guidance of my tita na ginamit niya. Kasi ganun si Lord hindi sa kanya direct. Kumbaga sa kanya nagbumula lahat. Pero gagamit siya ng mga tao na magiging instrumento para matulungan ka. Tapos yun nga, yung back nga doon sa may pag-review ko, na muntik na talaga akong hindi mag-exam din. Ayaw ko na rin mag-exam kasi nga doon sa kalagayan ng mama ko. Pero sabi ko sa kanya, every time na, kasi pagkaharap ko yung mama ko sa hospital, kasi kami dalawa lang, hindi ko pinapakita na nalulungkot ako. Pinapakita ko lang na okay lang yan na. Okay lang yan. Kasi pinaproblema niya yung pag-CT scan kasi wala talaga kami pera. Okay lang yan na. Sabi ko mag-CT scan tayo. Sabi ko at yung pera nahahanap ay lang mapapalitan lang yan. Tapos pag uuwi ako sa bahay, doon ko na iniiyak lahat kay Lord na Lord, sabi ko, bigyan mo pa ng mahabang buhay yung mama ko kasi nga hindi pa ako nakakabawi. Kasi nga bata pa siya, bata pa rin ako. Yun ba yung ang dami-dami na pumapasok sa isip ko, pero at the end of the day, di pa rin niya hinayaan na huminto ako dun sa kung saan niya ako pinunta, which is yung dito. Lalo na bukas na. Bukas na, yung God's grace talaga. Kaya sobrang pasasalamat ko talaga na nakilala niya ako at nakilala ko siya. Yan. Oo naman. Ang hirap talaga na pagka yung magulang na talaga natin. Oo, sobra. Lalo na siguro sa age natin na ganito na, kailangan di ba magpo-provide na tayo, kailangan tumutulong na tayo, di ba? Pero ako kasi, yung time naman na si mama din na gano'n, na aksidente na, bata-bata pa kaya hindi ko pa rin siya masyadong nararamdaman. Pero pagka siguro pag nasa gatong age na tayo, parang maano mo yung sarili mo ay kailangan mo mag-provide. Paano yung nagkasabay-sabay mo? Tapos yung mga nanay nga, alam niyo yung makakaranas na sila na may sakit lang ganito. Parang iba na yung pakiramdam. Paano pa kaya, di ba, pag nandun na sila sa mismo Sa hospital. ang Ang hirap to pag tinuturukan yung mama ko. Nakikita ko yung mukha niya. Lumalabas ako. Hindi ko kayang tingnan kasi umiiyak na lang ako doon sa labas. Hirap, sobrang hirap. Kaya kumbaga yung itong message na ngayon, sobrang relate siya talaga sa mangyayari bukas. Yung sa second bullet, yung kung pinili nating matakot sa Diyos. Kasi yung kaakibat ng takot natin sa Kanya, yung tiwala natin sa Kanya, na kung ngayon hindi na tayo mangangamba sa takot mamaya. Di ba mamaya na yun? Parang yung second bullet, yung gumanon sa akin na, oo. Talagang tamang-tama. Yes, yung hindi tayo, yung pagtitiwala talaga natin sa Kanya. Kaya bukas. araw. Share ka din. Kay mama. Hindi, kahit ano lang. Basta ayoko na din ayaw. Basta pag tungkol kay mama, ayaw. Ang hirap Hirap talaga. Kaya kung magaganon man siya sana, nakakapag-provide na. Pero ngayon naman, nag-ano na ulit yung mama ni Vanessa, naglalag na ulit. Sigla na ulit. Mama rin ni Mayan. alam mo yung ngiti ni tita nung punta ko doon. Same na same pa rin. Wala talagang pinagbago. Talaga. Si Mayan din. Share ko din kay Mayan. Hindi, kasi talaga, sa lahat ng mga naging kaibigan ko, meron talaga mga, masasabi mo talaga na gano'n. Pero kay Mayan talaga, nung college, sinashare ko dito kay mama. Sabi ko, mama, alam mo, sabi ko, ang swerte ko kay Mayan. Ngayon wala ito masasabi. Ang swerte ko kay Mayan. Bakit? Sabi niya, alam mo, sabi ko, kahit tumutulong siya sa akin, kahit walang hinihihi ka, palit. Pagtulong, walang hindi. Kasi may mga ganong kaibigan kasi kilala ka ng kilala ka ng tupang may kailangan. Naubos na yung tissue. Tignan mo nag-kill. Bukas ko yan naman umaya. Nakakagay bata ako. Alam mo ba, nung kinasal ka, mixed emotions ako. Gusto batang pigilan. Hindi, masaya kasi ako sa alam mo kung bakit.
Alam mo nung second year tayo, Ah. yung sinashare mo sa akin about kay ate mo, yung nahihirapan. Ah. Umiyak siya sa akin. Nahihirapan na ako. Sabi Ah, niya, pero sabi ko sa kanya, tanda-tanda ko pa yung sinabi ko sa kanya, tiis ka lang, sabi ko gagantin pa tayo, 2 taon na lang. Tapos ngayon, ano na siya, masaya. Wala. Si ano, binayo. Worth it yung paghihirap. Tatawa na lang. Mm. Ano mo ba nung nasa Neves siya? Uwi talaga siya nung na Neves siya. Kaya nga, di ano siya. Sabi ko, parang nasabi ko wala na si May. Sabi ko wala na si May. Ano namatay? Wala. Pero may ginawa pa rin si Lord para kumbaga ang pangit naman ang dahilan. Kung pagbalik mo, sobrang pangit talaga. Alam mo na yun. Namatay si Lord. Yun yung naging Ano talaga yun? Ano ba na talaga? Plano na yun. Oo, may ano. May mga Yun na talaga. pinaglalapit. Talagang, pero may mga malakas na. Eh di mas masakit pa kung nandun kami. Tapos, ganun nangyari. yun. Kumbaga lang, parang mas iniwas niya kami sa sakit. Oo, parang Yun lang, yun. Yung isang banda. Ako naman. Dati nagtataka kay Mayan, sabi ko, saan kaya siya humuhugot ng ganyang capacity? Ang tindi niya kasi talaga. Ayan. Alam mo yung, alam mo kung paano siya maningil sa atin. Hindi siya naniningil. Sabi, ay mamaya na yan. Basta rin. Ang dami niya mga ginagawa. Basta di ko na maisa-isa. Para naman birthday ko. Saan kaya siya humuhugot ng... Ibigay naman. oo, tapos ang tindi pala ng pinagdadaanan na. Pero ngayon, Talaga. Kaya nga, saya. Worth it lahat. Tapos Tama. pag nagka-baby It's pa. all worth it. Worth it. Tapos pag nakagawa na yung bahay nila, ay, Meron na kayong tambayan. bayan. Pupunta na ako doon. Welcome lang kayo sa bahay. Tapos pag nagka-baby pa, Ay, nako. tsaka na lang. Saka na lang muna. Tama na daw muna akong baby niya. Ay. Ikaw na muna, sulitin niyo muna. Ano, oo, mga ganun. Susulitin niyo muna yung isa't Parang isa. yung kuya pinsan ko, di pa sila nagbe-baby. Kasi gusto pa rin nilang maglibot-libot. Kaya nga, ang saya naman. Sana mag-baby pag ano na. Sawa na kayo sa isa't isa. Sawa, gusto niyo na may kalarong iba. Oo, yun. Sabi ko, pamangkin muna para pag napagod, pwede Sorry isuli. sa nanay. Tabagay. Pag nakinig, Ako na din makarelate. isuli. Ito na may sinapupuna. Ganun din lang pag pinapaalala sa akin. Balik ko na. Sino Ang papagpapag? nanay, kayo balik ko na. Kumbaga, nag-uuwi kami. Balik ko na. Kasi nga, syempre may gagawin din kami. Alam mo, naiingit ako sa mga ganyan. Yun. Yung may mga kapatid, Oo. tita. Kasi ako, pag isang anak ka talaga, Kaya- magiging self-centered ka. May a-adapt mo yun hanggang sa magiging kasama. Pero mabuti may ano. Oo, kaya Mag-isa minsan ka pa. nami-misinterpret ako ng iba. Kasi nga, pag mag-isa ka lang talagang anak, self-centered ay talaga. Sarili mo lang iniisip mo, hindi mo iisipin yung iba. Ikaw lang. Oo, kasi ako lang. Which is, sana sabi ko Lord, nagkakapatid na lang ako. Pero yan talaga yung Para alam ko yung affection sa iba, alam ko yung ano ng iba. Kaya mahirap. Kaya kala nila maganda maging only child. Mag-isa. No. Oo. Hindi, para sa akin, no. Ang daming ano. Aside sa ikaw gagawa lahat mo sa bahay. Yung magiging yung attitude mo din kasi Oo. iba. Kasi pag may kasama ka, parang mayroong kang... May kaaway ka. Maano lang ka lagi. kasi, kumbaga, parang may isip mo kung yung kalagayan din niya, Hindi mo maka-adjust lang yung ka. sarili mo iniisip mo. Kaya, para bagang siya yung partner, gano'n. Pag pinagalitan ka, hindi siya yung... Bubuntunan? Joke. Hindi, kakampi. Zombie. Pero minsan siya rin ang kaaway mo. Minsan siya ng kaaway mo. Siya pa magsusundo. Sign ko na to sa application. Anong oras na? Mag-alala. Basahin ko na. Nais ng Diyos na ang mga tao ay maligtas. Nais din niya na magkaroon ng maraming makadiyos na henerasyon na nagmula sa isang pamilya na lumapit kay Kristo. Ito ang pamana na dumarating sa mga anak at apo at maging sa mga apo sa tuhod ng may takot sa Panginoon. Ang mga magulang naway makita natin ito at mamuhay na may takot sa Diyos.
naway magbigay tayo ng pangmatagalang kanlungan, isang pangmatagalang pamana ng kabanalan at sakto, kabanalan kabanalan at buhay na pinamumunuan ng ebanghelyo sa ating mga anak at maging sa maraming henerasyon ng ating mga pamilya. Yan naman sa application natin yung gagawin daw natin. Hindi dapat natin gawin. Pero parang nakaano siya sa magulang, ano ka gagawin ng magulang. Pero ngayon kasi, Dumadaloy sa mag-anak. Sa buong mag-anak. parang dati kasi di ba pag parang nung una-una, parang magulang ang nag-aaya magsimba. Ngayon anak na. Kaya okay lang naman yun. Kasi ganun talaga, nag-iiba na rin kasi ang generation eh. Parang yun nga lang maganda. Nagmula sa'yo. Parang mas maganda nga nagmula sa'yo. Mas na ano yun. ma-encourage mo rin yung mga ibang kapamilya mo. Ganun. Ganun sa bahay. Lahat na halos kami. Magsimba. Ang saya no. Kaya nga. Yun ang, Hindi na lang sa amin yun ang nagsisimba. kasiyahan ng Yung kuya ko. Ganun talaga pag may nangyayari na parang negative. May dahilan. Tapos may mangyayari mas maganda. Yun, siya na lang din nagsisimba. Si Mark lagi niya active na simba. Ano na yan, hanggang ako sa tuhod. Sinantalang pa ako hanggang ano na yan. Alampakan. Ano pa ba? Nagkakalikig na. Hanggang hintutulog sa paa. Kaliyo. Ano? Gantalang pa. Isa pa sa pwede natin maging application na dapat makita rin sa atin. Yung kay Mayan. Mayan lang naman. Ayun, yung positivity natin para mas makita ng ibang tao sa atin. Si Lord, gano'n. Yes. Yung relationship natin sa Kanya. Yun. Naging ano lang tayo. Diba? Be positive. Positive sa buhay. Kaya mo ang problema sa kanya. Yes, tama. Huwag nang tambayan ng problema. Ano lang. Tumaan ka Kaya lang. bukas dahil lang tayo. Daan lang tayo sa bukas. Dadaan lang sa Mag-exam tayo, tapos pagka-exam, parang dumaan. Relax. Mm-mm. Gusto niyo mag-night market pa ako. Why Sasanggip pa nga Why tayo. not? Diba? Sasanggip pa nga tayo, di ba? Pero pwede na kasi nakaano na tayo, makaraos na tayo sa pwede natin pakawalan yung mga lahat ng Basta iniisip pag natin. natapos ang exam. Natapos to bukas. Bottom line natin ay generalization. Mm. Yun, Generalization. Basta ano. Huwag mawala yung takot natin sa kanya. Wala ng pag-asa. Huwag tayo matakot. Matakot tayo sa Lord, pero huwag tayo matakot sa problema. Yes. Kaya bukas. Huwag tayo Bukas. matakot. Kabahan lang tayo. Kakabahan wag tayo pero hindi matakot. matatakot. Kasi iba yung kaba sa takot. Oo, Kaya, iba yun. ibig sabihin na ng kaba, may pakiramdam ka. Yeah. Kabahan ka na dahil di ka kinakabahan. Yun. Tama. Yun nga yung sabi. Kabahan ka na dahil di ka na kinakabahan. Kaya, bukas huwag tayo kaba. Paano? Pray na tayo. Pray lang. Pray na. Pray na lang niya. Huwag ka nagkakabahan. Pag kinabahan ka mo, lalo ka mamimental block. Closing prayer. Sabay-sabay yan. Sige. Parang ano na tayo. Closing prayer ba niya? Sige, sabay. Pero sabay na din ka. Sige. Kumbaga sa ano namin, Let's pray. sa Oh Lord Jesus, thank you. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataon nito na pagsasama-sama namin upang isagawa ang devotion na kung saan, Panginoon, ang ilan sa amin ang first time po na gawin ito, Panginoon. Maraming salamat sa mensahe na nagmumula sa iyo, Panginoon, na aming bulay-bulayan, Panginoon. Ang takot sa iyo, Panginoon, O Lord, ay siya din nagtutulay sa pagtitiwala, Panginoon, upang ang aming buhay ay pumatungo sa katuwiran, Panginoon, na kung saan, Panginoon, ay hindi kami mangangamba dahil ikaw ay palaging nasa aming piling, Panginoon. Panginoon, maraming salamat din po sa patuloy na pagbibigay sa amin ng kalakasan, Panginoon, sa pagbibigay ng knowledge and wisdom na nagmumula sa iyo palagi, Panginoon. Naway, Panginoon, ang mangyayari bukas na kung saan ay
doon na po kami sa final day na kung saan Panginoon ay na kung saan dinala mo kami Panginoon upang kumbaga kung tatawagin namin ay big quiz Panginoon dahil Panginoon sa pagsasama mo Panginoon ay walang mahirap Panginoon, walang mahirap sa iyo Panginoon, basta Panginoon ang aming pagtitiwala at ang takot ay laging nasa iyo Panginoon. Gayon din Panginoon, patuloy mo ring gabayan ang mga pamilya po na naiwan sa aming mga tahanan, Panginoon. Pakaingatan mo sila, nawa ang kanilang mga kalusugan ay manatiling malusog at ilayo niyo po sila sa sakit karamdaman, Panginoon. Ano man pong kapahamakan, Panginoon, ano man problema, Panginoon, ay iyo po itong ilayo, Panginoon, sa kanila. Panginoon, kung sino man ang nakakaranas ng sakit karamdaman, Panginoon, problema, pinansyal, emotional, o spiritual, Panginoon. Kayo po ang siyang tumulong sa kanila, Panginoon. Ilapat mo ang inyong banal na kamay, Panginoon. Ako sa ganun, Panginoon, ay sa inyo lamang sila hihingi ng tulong, Panginoon. Sa inyo lamang sila hihingi ang pagtitiwala, Panginoon, at sa inyo lang sila matatakot, Panginoon. Patuloy niyo po kaming gabayan, Panginoon, sa aming big quiz, Panginoon, bukas. Naway makarating po kami ng ligtas, Panginoon. Naway ang room na aming papasukan, Panginoon, ay maging maayos sa amin, Panginoon. Ganon din po ang mga proctor na magbabantay sa amin, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng malalambot na puso na kung saan, Panginoon, gagabayan kami, tutulungan kami, igagayad kami, Panginoon, upang mairaos namin ang pag-exam, Panginoon. Gayon din, Panginoon, sa pagsasagot namin bukas, Panginoon. Alam po namin na hindi ganun kadali, Panginoon, ang TLE, pero ngunit sa'yo, Panginoon, walang mahirap, Panginoon. Sinasabi man ng iba, Panginoon, na ito ay cursed subject, Panginoon. Ang iba ay hinamaliit nila dahil sa sobrang hirap, Panginoon. Ngunit, Panginoon, sa iyo, Panginoon, hindi mo pababayaan at hindi mo hahayaan na hindi kami makasagot, Panginoon. Panginoon, sa iyo ang mataas na papuri, Panginoon. Patuloy ang aming pagnanampalataya, Panginoon, paniniwala sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyo po ang mataas na panalangin. Pangalan ni Jesus na ating tagapagligtas. Amen and amen. Kinakabahan ako. Thank you, Lord. Nangiraas ko. Amen. Ano ba kanta natin? Ano ba? About Mag-think ka sa alam mo yung ako'y nagtitiwala? Ano yun? Pakaalam ko lang. Kung minsan kasi di ko alam yung title, kinakanta ko na lang siya. Hindi ko na nasimulan. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Kasi hindi ko na lyrics. Ako'y nagtitiwala. Tingnan mo naman ng Diyos. Gusto mo lilim, hala. Lilim? Naman. Sige. Sige. Ito na lang. Ano yan? Ayan, sige. Ano yan? Hindi ko ay yung lyrics ng kaya lahat. Pag nalulungkot ako, tapos pag napapagod ako, Christian song lang pinapin ko. Kaya ang pinipin. Walang lyrics yan. Sundan mo lang kami. Naiiyak na ako. Pwede, nagpapray habang nakanta. Kakantahan. Ako kakantahan. Ibiritan ko yan. Hala. Tapatan sa buhay ko ay lagi mong narito dahil sa biyaya mo habang buhay magpupuri sa'yo.
sa biyaya mo. Habang buhay mapupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatahal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Hanggang katapatan sa buhay ko ay lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo. Habang buhay mapupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Tas na? Okay, Matulugan na. thank you everyone. Thank you, Lord. Kaya natin to. Kain natin yan. Pero pahag ka lang. Goodbye. TLE power. TLE. One take power. Ay, one take ba? Sige. TLE. One take. only. One lang. One take only. Only. Bye-bye. Tulugan na. Thank you. Bakit dito na lang din ako?